Hello mga Lods, palike at subscribe naman sa ating channel. Kung gusto mo pa ng ganitong mga videos, magsisimula ang ating kwento kung saan makikita natin ang isang napakataas na financial building. At dito makikita natin ang isang binata na sinasabihan ang isang lalaking kalbo na Zhang Jinyan, ako mismo ang nagplano ng proyektong ito, kaya bakit hindi ko maaaring pirmahan ang aking pangalan at makatanggap ng komisyon? Sumagot si kalbo na dahil sa katotohanan lahat ng ginagawa mo ay ari ng kumpanya, at ang kumpanyang ito ay nakikinig sa akin. Napakuyom na lang ang ating bida sa kanyang kamao, at napasabi na hindi makatarungan. Tumalikod ang ating bida at sinabi niya na kung ganoon. Isa akong tanga sa patuloy na pagtatrabaho para sa kumpanyang sumisipsip ng dugo, at malilipat ang eksena kung saan nagliligpit na ang ating bida ng kanyang mga gamit at mag-alsa balota na siya. At may isang katrabaho niya ang nagsabi na Yang Chen, huwag kang padalos-dalos, hindi mo pa alam kung anong klase ng kapangyarihan ang mayroon si Ginoong Zhang. At habol pa ng isa niyang katrabaho na paano kung mawalan ka ng trabaho. Paano na ang girlfriend mo, paano niya aalagaan ang kanyang paralisadong ama, at napatingin ang ating bida sa litrato nilang dalawa ng kanyang girlfriend. At habang inilalagay niya ang litrato nila ng kanyang girlfriend, sinabi ng ating bida na iniwanan naman ako ng mga magulang ko ng bahay at kotse noong pumanaw sila. Kaya mayroon pa rin akong mga iyon. At dagdag pa niya na magtatakbo na lang ako ng online car hailing habang naghahanap ng ibang pagkakakitaan. At lumipat ang eksena sa parking lot at makikita natin na may nang-notify sa cellphone ng ating bida at doon na nga tumambad ang isang mensahe na galing sa kanyang girlfriend. Yang Chen, maghiwalay na tayo. Hindi mo maibibigay sa akin ang buhay na gusto ko. Galing tayo sa magkaibang mundo, palayain na natin ang isa't isa. At aalis na ako upang tuparin ang aking pangarap. Ipagpatuloy mo lang ang mabuting trabaho, hindi na kita mahihintay. Sinubukan pang tawagan ng ating bida, pero hindi na niya makontak ang kanyang ex-girlfriend. Nakaiyak na lang ang ating bida at napasabi na lang siya sa kanyang sarili na anong klaseng araw ito. Ang sama ng araw ko. Hindi ko alam kung ano ang nagawa ko para maging ganito. Di nawalan ng pag-asa ang ating bida at sinabi niya sa kanyang sarili na wala na, hayaan na. Gaano man kahirap, tuloy pa rin ang buhay. Pagpasok niya sa sasakyan napasabi ang ating bida na ang dinner reservation na may kandila ngayong gabi ay hindi dapat masayang. Diyos ko, huwag naman sanang mawalan ako ng girlfriend at trabaho ng sabay at tumunog ang kanyang cellphone. Hello, driver. May booking na available 1 kilometro mula rito, wala nang sinayang na oras ang ating bida at agad niyang tinanggap ang booking. Matagumpay na tinanggap ang booking. Pakipuntahan agad ang ipinakitang lokasyon, pinaharorot agad ng ating bida ang sasakyan at agad na siyang dumating sa lokasyon. Tinawagan niya ang kanyang customer at sinabing hello, ako ang iyong car hailing driver. Nakarating na ako sa iyong lokasyon, sinagot siya ng customer na ha. Kakapaglagay ko pa lang ng foundation, at aabutin pa ako ng hindi bababa sa 20 minuto. Galit na tinanong siya ng ating bida at sinabi na bakit ka umorder ng maaga? Hindi mo ba kayang hintayin na matapos mo muna ang makeup mo at bumaba bago ka tumawag ng taxi? Sinagot lang siya ng babae na may dalang pagbanta na halos tapos na ako, hindi ba? Bigyan mo ako ng kalahating oras at sigurado akong handa na ako. Kung kakanselahin mo ang booking, magsasampa ako ng reklamo. Pagalit siyang sinagot ng ating bida na gawin mo kung anong gusto mo, ikakansela ko na ang booking. Biglang may dumating na mensahe at ang laman nito ay nakareceive ka ng reklamo. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kawalang kwalipikadong driver. Pinagalitan niya ang pasahero at kinansela pa ang booking, sobrang hindi katanggap-tanggap. Napamura ang ating bida at nang biglang ng liwanag at may lumabas na babae sa kanyang harapan at napatanong na lang ang ating bida na ano ang nangyayari at sino ba ang babaeng ito. Nagsalita ang babae at sinabing host detected. Binding condition meet, gantimpala sa masamang review, ang sistema ay nais makipagbuklod sa host. Pakitiyak sa o hindi, napailing ang ating bida at nasabi na ano ba yan? Narinig ko na ang mga gantimpala para sa magagandang review, pero hindi para sa masasamang review. Maaari kang gantimpalaan ng sistema sa sandaling maging matagumpay ang pagbind, at may gantimpala rin tuwing makakatanggap ka ng masamang review. Dagdag pa ng sistema na magkakaiba ang mga gantimpala, maaari itong pera, ari-arian, mamahaling sasakyan, at mga kasanayan,
laking tuwa ng ating bida at sinabi niya na bind na agad, natanggap na ang utos ng host binding. Ang sistema ay kasalukuyang nagbibind, matagumpay nang nabind ang bad review system at ang host. Pinapayuhan ang host na humanap ng masasamang review laban sa mga pasaherong kakaiba o hindi kaaya-ayang tingnan. Dagdag pa ng sistema na sa pangkalahatan, maaari ka pa ring magbigay ng mahusay na serbisyo at makakuha ng magagandang review upang mapanatili ang iyong rating bilang driver at maiwasan ang pagkakansela ng iyong lisensya. Dahil kakakuha lang ng reklamo ang host, ginantimpalaan siya ng sistema ng 28% na bahagi sa All Island Hotel Group, kaya siya ngayon ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng hotel group. At sinabi ng system na ang may-ari ay inimbitahang kumain kaagad sa All Island Hotel, kung saan ihahatid sa kanya ang kasunduan sa paglilipat ng equity. Napangisi ang ating bida at nasabi niya na napakalakas ng sistema, nagbibigay ito agad ng malaking gantimpala pagkatapos ng binding. Nang biglang may dumating na mensahe sa kanyang cellphone. Hello, driver! May bagong order, layo, 1.2 kilometro mula sa iyong lokasyon. Patutunguhan, All Island Hotel. Napasabi na lang ang ating bida na sadyang para sa akin ang order na ito, sakto para sa hapunan sa All Island Hotel at para kunin ang equity transfer letter, matagumpay na natanggap ang order.